So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, itong si Inday Sayad, mukhang sabog na naman. Kasi ang sabi niya sa interview, siya daw po ay eksperto sa paggawa ng batas. Mangyayay na naman ng putragis na to, no? So, para makuha po natin yung konteksto po ng topic natin, ang sabi niya dito, no? Vice President Sara Duterte earlier said that she will support an anti-dynasty law. So, well, sabi nga ni Sara, no, napaka-ipokrito, no? Kasi siya daw po ay against anti-dynasty law, pero sila naman po ay parte ng dynastiya sa Davao. O, di ba? Kasi ang point natin dito, no? Kung ikaw pala, hindi pabor sa anti-dynasty law, edi sana tumigil ka na sa pagiging politiko. Ganun lang naman kasimple yun. Pero para makuha natin yung konteksto po ng topic natin, ito po yung interview niya kahapon. Ito. Yes, ma'am, precisely. That's why ako yung may pinaka malaki at solid ang credibility to speak about political dynasties because I come from a political dynasty. So wala nang mas matindi pang expert sa political dynasty. Ako yun. So Wala nang mas expert sa political dynasty kundi siya yon. Okay, sige. Continue muna natin para makuha natin yung point natin, no? So, napaka-entitled talaga, no? Kala mo naman, napakagaling mo! Ka. So are you saying that are you campaigning against yourself? Because you also, how do you justify? No, I am campaigning about us selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first, okay, Duterte ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Okay, Marcos ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Hindi automatic yon na parang tipong pag-anak, asawa, kapatid, pamangkin, automatic na. Absent a law, that is the most that we can do as voters. Question the capacity and the competence of the candidate. Ang next question mo is, suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat, ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Ma'am, ilang limit ang bibigay mo for political dynasty? How many members? Hindi ko pa sinusulat. Pero pag bigyan ninyo ako ng chance na sumulat, ako susulat yan. Ma'am, inopen niyo sa... Kita mo bobo talaga, no? Ang sabi ni Sara, kung ako'y pagbibigyang ng pagkakataong sumulat, ako ang susulat. So, paano ka susulat kung ikaw ay vice presidente? Hindi mo naman trabaho pagsulat ng batas. Doon pa lang bobo na eh. Oh, so ngayon, ang point natin dito, no? Okay, matagal na pong issue yung political dynasty po na yan. Ako naniniwala naman po ako, no, na meron din namang mga magagaling po na mga politician na parte ng political dynasty. Pero meron din bulok. At mas maraming bulok. At isa kayo doon. Hindi nga. Ito yung tanong natin eh. Di ba? Ang yabang pa ni Sara, ang sabi niya, hindi porket Marcos ka, hindi porket Duterte ka, ang tanong dito, ano bang nagawa mo? Paano kung ibabalik ko sa iyo yung tanong? Ano bang nagawa mo bilang politician at bilang mayor, vice mayor, at vice presidente? Anong nagawa mo sa bansa? Actually, ito yung tanong ni Paulo Ortega, nung congressman ng La Union. Oh, ano ba talaga ang naitulong mo sa bayan bilang vice presidente? Imbis na tumulong, parang puro gulo at iwas ang naging ambag mo. Totoo yan mga babayan. Kasi isipin nyo sabi ni Sara Duterte, no, itong 20 pesos na bigas, sa election lang daw po yan. Doon pa lang, paano ka gagawa ng batas kung doon pa lang bobo ka? Bobo ka! Tandaan mo, Sara, bobo ka! Kasi una sa lahat, kasi ito yung point bago ka makagawa ng batas, dapat alam mo yung mga nangyayari. Pero doon po sa mga statement mong mga katangahan, doon pa lang makikita po natin na bobo ka. Kasi una, sabi nga ni Sara, ang 20 pesos na bigas ay sa election lang yan. Oh, at yung ipapakain daw po sa 20 pesos na bigas, yung mga bigas daw po na ibebenta, ipagkain lang daw po ng hayop. Doon pa lang bobo ka. Kasi po, bago po na-implement yung subsidy po na yan,
sumulat po muna sila ng isang pulisiya. Gets mo? Yun nga hindi mo alam eh. Batas pa kaya? Oh, kasi ang point dito mga kababayan, no, yung 20 pesos na bigas, hindi naman pwedeng magic yan eh, na 20 pesos na bigas kagad. Hindi po pwedeng ganun yun. Kasi una sa lahat, pag-aaralan po yan. Saan kukuha ng bigas, magkano yung ilalabas ng gobyerno, o di ba? At paano i-implement, lahat po yan nakasulat. Oh. So ang point natin dito, bakit mo sinabi na una, pagkain ng hayop yung 20 pesos na bigas, hindi naman totoo. Pangalawa, bakit mo rin sinabi na yung 20 pesos na bigas ay pang-election lang? Una sa lahat mga kababayan, yung bigas po na yan ay galing po sa NFA. At yung NFA po, kumukuha po ng bigas sa mga local farmer. Ayun ba, alam mo ba yon? Oh, malamang hindi. Kasi ang siniraan mo dito, local farmer. Pangalawa, kung meron na pong perang na ilabas yung gobyerno po dyan, sa subsidiya po na yan, kailangan na po nilang ituloy yung pagbenta nga po ng bigas po na yan. Kasi nga po, nakasulat na. Nakagawa na po ng isang memorandum or whatsoever. Oh, doon palang bobo ka na eh. Hindi mo naintindihan pagsulat pa kaya ng batas? Oh. At ang point dito mga kababayan, di ba? Bobo ka nga magsalita. Ang tanga magsalita. Sumulat pa kaya ng batas? Hirap nga mag-English, hirap nga mag-Tagalog. Fluent ka lang mag-Bisaya. O ito, naalala nyo to? Itong itok-itok? Oh. Ma'am, Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping because the economic part was in the... Bobo rin eh, no? So sabi ni Sara, di ba bobo magsalita, di ba? Sumulat pa kayo ng batas? So ang sabi ni Sara, no, napa-overwhelmed daw. Hindi rin pong malapak yung tao kasi daw mga economic numbers daw po yung sinabi ni PBBM dun po sa SONA. Well, so ibig sabihin pala, bobo pala yung or mahina umintindi. Yung mga umattend ng SONA, putang na, mga congressman po yan. Mga mayor po yan. At mga cabinet secretaries po yung mga nandyan. So ibig sabihin sila hindi nila naintindihan, ikaw naintindihan mo. Oh, di ba? So, hindi kayo ang point natin dito. Kayo ba, naniniwala ba kayo na kayang sumulat ng batas ni Sara Duterte? Paano nga siya susulat? Hindi nga siya congressman. Hindi nga siya senador. Oh. Hindi ko alam kung anong klaseng pagtawid ng gagawin ni Sara para magsulat ng batas, no? Kasi, bobo. Kasi ang point mga kababayan, no? Ito matagal na po kasi natin problema yung political dynasty po na yan. Ito 1987 Constitution, Article 2, Section 26. Tama, no? The state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as many be defined by law. Oh. So, ang mga congressman po natin at ang mga congressman at mga senador po natin, yung legislative po natin, ay inuobliga po ng konstitusyon natin na gumawa po ng batas sa anti-dynasty. At hanggang ngayon po, hindi pa rin po nangyayari po yan kasi nga po, nakikinabang po sila. Well, napaka-importante po talaga ni Sara Duterte para sabihin, nagagawa siya ng batas about sa political dynasty at hindi siya nag-a-agree doon. Kung siya rin mismo ay parte ng isang political dynasty at ang buong pamilya niya po mga bobo. Di honestly bang kababayan, hindi naman ako nagmamarunong dito pero alam naman po natin kung anong klaseng mentalidad, di ba? At IQ o EQ meron ang Duterte siblings. O, di ba? Si Pulong manyakis, si Pulong nambubugbog, si Baste dating adik, ewan ko lang ngayon o si Sara may saltik sa ulo. O, kayo yung problema. O, at ang tanong natin dito mga kababayan, ano bang nagawa ni Sara Duterte nung siya po ay naglingkod sa bayan daw?
Kasi una mga kababayan, no, si Sara nung mayor po ng Davao, unang termino niya, nanapak ng sheriff. Yung pobreng sheriff mga kababayan, ginagawa lang po yung trabaho niya bilang isang sheriff. 'Di ba? May court decision 'yan eh. Ang ginawa ni Sara, sinapak yung sheriff. O pangalawa mga ka-streetwise, no, si Sara Duterte, nung siya po Deputy Secretary, bumagsak po yung education system ng Pilipinas. Wala kang naitulong, pabigat ka pang putang ina mo ka. Oh, tapos pangatlo mga kababayan, nung siya ulit yung naging mayor, napaka-expert po niya na magnakaw po ng confidential fund. Isipin niyo Davao City, mas malaki pa yung confidential fund sa Manila, sa Caloocan, sa Quezon City, sa Muntinlupa. Oh, so yun, na-adapt nga po ni Sara yun. Kung paano siya magnakaw ng confidential fund nung siya ay mayor, na-adapt niya po nung siya po ay naging vice presidente. Ito tinan nyo to naalala nyo to. DepEd, OVP Disbursing Officer, Security Officers handled confidential fund. Kasi mga kababayan, no, sa isang ahensya po ng gobyerno, meron pong disbursement officer. Siya po yung nagdi-disburse ng pera. Kukuha ng pera from the government at magdi-disburse ng pera. Siya po ang may trabaho niyan. Ito si ano pangalan nito? Hanapin ko lang Gina Acosta. Okay, si Gina Acosta. So ngayon, ang sabi po ni Gina Acosta, pagdating po sa confidential fund, hindi daw po hinawakan ng disbursement officer yung pera, kundi binigay po ito sa security officer nga po ni Sara Duterte na si Paharda at saka sila Chica. Tama ba? Hindi, tama. Hindi, Nolasco, La Chica. Okay. So to, basahin ko na nga lang para mas maganda. Sabi dito, the Department of Education and Office of the Vice President's confidential funds were not directly paid to informants and other recipients by the Special Disbursement Officer. Instead, the task was delegated to designated security officer. Di ba? Kaya nga po dito natin makikita kung paano po kagaling si Sara Duterte magmanipula ng confidential fund, at ito po yung isa po sa kaharapin ni Sara sa impeachment. So paano sasagutin ni Sara Duterte na bakit imbis na disbursement officer po yung handle niya ng confidential fund, bakit mga security officer niya? Ang trabaho lang naman po ng mga security officer niya i-secure siya, bantayan po siya. Wala pong mandato itong mga security officer ni Sara Duterte para po humawak ng pera. O di ba doon pa lang paano sasagutin ni Sara Duterte 'yon? Di ba? Kaya nga mga kababayan itong mga senador po natin, kapag napakita po ng prosecution na may anomalya sa pag-handle nga po ng pera ni Sara at inakwit nyo pa siya, kailangan na po natin kumilos dito. 'Di ba? Kung maaari, mag-rally po tayo 24/7 sa harap po ng Senado para po maliwanagan yung utak po ng mga senador po natin na sila po ay senador ng Pilipinas, hindi po senador ng mga Duterte. Dito palang bullshit na to, 'di ba? After 7 hearings of the House Committee on Good Government, 'di ba? The authenticity of the acknowledged receipt remains uncertain based on the response of the former Deputy Special Disbursement Officer Edward Paharda and OVP Special Disbursement Officer Gina Acosta. Di ba? So, for DepEd, Paharda said handled funds to Deputy Security Colonel Nolasco. Okay. So, sa DepEd pala, yung may hawak ng confidential fund doon si Nolasco. Security personnel ni Sara. For the OVP said handled over 125 million in full Colonel Raymond La Chica. Di ba? So yun na kababayan, so kayo po ano pa masasabi niyo nga po dito sa katarantaduhan na sinasabi na naman ni Sara. Kasi di ba sabi nga ni Sara, di ba? Na kayo, kung kayo ay PBBM supporter o kahit anumang political affiliations nyo, samahan nyo ako para maging oposisyon. Sabi ni Sara yun. Pero kung ganitong klaseng oposisyon lang naman ang gagawin ni Sara, na puro kabobohan lang yung pinaglalaban niya, hindi na lang. Hindi talaga.
So yun, no? So dyan mga kababayan, no? So kayo po, no, ano pa masasabi nyo nga po sa content po natin, so comment lang po sa baba, binabasa ko po lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise, no? So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.